At sa pagpapatuloy ng ating recap, makaraan ang ilang oras ay nagising si Alicia at natuklasang nakatali siya sa likod ng isang karwahe. Masaya si Glenn na nagising na siya kaya't kalmado niyang sinabi na nahuli sila kamakailan lang pero si Glenn ay hindi interesado na gumawa ng kahit ano sa ngayon dahil natutulog pa si Luna. Si Alicia naman ay kabado lalo na't hindi niya maintindihan kung paano nagawang pabagsakin ng mga sundalo si Glenn ng ganoon kadali. Tinanong niya si Glenn kung kasing hina ba siya ng normal na tao kapag nasa ganoong anyo siya pero sabi ni Glenn na hindi naman ganoon. Taglay pa rin niya ang lahat ng kapangyarihan niya pero ito raw ang unang beses na nagkaroon siya ng anyong tao, kaya hindi niya alam na sobrang marupok pala ang bungo ng tao at ngayon na alam na niya ang kahinaan ng katawan na ito, sabi ni Glenn ay hinding-hindi na siya magugulat o matatalo ulit. Masaya si Alicia sa narinig pero nagtataka rin siya kung malakas na si Glenn at bakit hindi pa niya sila inilalabas sa kulungan at sagot ni Glenn na nagpapanggap pa siya ngayon bilang isang ordinaryong tao, at ayaw muna niyang ibunyag ang totoong pagkatao niya hanggat hindi pa niya nagagawang hari si Luna. Isa pa ay gusto rin daw ni Glenn na mas makilala ang pagkatao ng mga tao kaya't interesado siyang makita ang madilim na bahagi ng sangkatauhan. Sa puntong ito ay hindi niya masyadong naiintindihan ang nangyayari, kaya humiling siya kay Alicia na ipaliwanag ang lahat. Ipinaliwanag ni Alicia na inatake sila ng mga tulisan, mga pinakamasasamang uri ng tao sa lipunan, at base sa nakikita niya ay balak ng mga tulisan na ibenta ang lahat ng nabuhay sa isang mangangalakal ng alipin. Tinanong ni Glenn kung gaano kalakas ang mga tulisan na ito. Ayon kay Alicia kung ihahambing sa ibang tao ay hindi naman sila ganoon kalakas, pero gumagamit sila ng madumi na paraan at walang pakialam sa tama o mali kaya't mahirap silang labanan at pinaliwanag ni Alicia na hindi lahat ng tao ay kasing sama ng mga tulisan, kaya huwag sana doon base ni Glenn ang tingin niya sa sangkatauhan. Pagdating nila sa kampo ng mga tulisan ay pinilit silang lahat na bumaba at isa sa mga bihag ang tumangging ibenta bilang alipin kaya tinangkang tumakas, pero dahil may mga posas ang kamay niya at mabigat ang paa ay hindi siya mabilis na tumakbo. Napansin siya ng mga tulisan kaya't isa sa kanila ang bumunot ng kutsilyo at inihagis ito sa likod ng lalaki at patay agad ang lalaki. Pagkatapos noon sinabi ng isang tulisan na kahit sino raw na sumubok tumakas o sumusuway ay pareho rin ang sasapitin at dahil sa nakita nilang brutal na pagpatay, sobrang natakot ang lahat ng natitirang bihag kaya wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumaban. Natuwa si Glenn sa buong nangyayari at nakita niya itong kawili-wili, pero bago pa sila ni Alicia makapagpatuloy sa paglalakad at lumapit ang isa sa mga tulisan at sinabing kailangang sumama si Alicia sa kanya. Hinayaan ni Glenn na kunin si Alicia dahil gusto pa niyang makita kung paano magpapatuloy ang lahat ng ito. Biglang may isang babae na sumigaw sa kanya dahil hindi siya nagtatrabaho at dahil isa na rin siyang alipin sa paningin ng mga tao roon, nagpasya si Glenn na makisama at nilapitan ang babae na tumawag sa kanya. Pero pagkarating niya at nakita ng babae na may dala siyang sanggol kaya't agad siyang tumawag ng isang babaeng nagngangalang Nell. Si Nell ay isang kawawang alipin na pinipilit magtrabaho ng mabigat sa loob ng tavern na medyo clumsy siya, kaya nang marinig niya ang sigaw ni Carm ay nadapa siya agad at nahulog lahat ng mga kumot na dala niya. Sinigawan siya ni Carm dahil sa pagbagsak ng mga kumot sa sahig at humingi ng tawad si Nell, pero ang mas mahalagang sinabi ni Carm ay siya na raw ang mag-aalaga sa sanggol ni Glenn at nang makita ni Nell si Lima, lumiwanag ang mga mata niya dahil mahilig siya sa mga sanggol. Samantala dinala si Alicia sa opisina ng vice captain ng mga tulisan na si Vroko, pero pagpasok pa lang nila ay sinigawan sila ni Vroko dahil hindi nila siya tinawag na boss at akala ng iba nagbiro lang siya kaso iginiit ni Vroko na seryoso siya at kung ayaw nila siyang kilalanin na boss, mapipilitan siyang pakakawalan ang alaga niyang si Betty. Gulat na gulat si Alicia nang malamang may isang troll monster si Vroko mula sa kanluran. Mas lalo siyang nagulat nang malamang nasanay niya ito bilang isang masunurin na alaga at pagbalik sa usapan ng negosyo, inilabas ni Vroko ang bag ng mga mamahaling bato na dala ni Alicia noong nahuli siya. Alam niyang ang mga batong ito ay tanging sa bundok ng Luna lang matatagpuan pero ang lugar na iyon ay sakop ni Clevis, isa sa 4 na pinuno ng mga madilim na halimaw kaya't imposibleng makapunta roon o makakuha ng mga batong iyon ang isang ordinaryong tao. Alam din ni Vroko na kamakailan lang ay nagpadala ang kaharian ng isang grupo ng mga bayani para labanan si Clevis pero ayon sa ulat, bigo ang lahat ng bayani at alam rin ni Vroko na isa sa mga bayani ay isang babae na kahawig ni Alicia. Binanggit din niya na winasak ni Clevis ang kaharian ng Hayden matapos ang nabigong pag-atake ng mga bayani at isa itong matinding trahedya para sa lahat ng nasangkot,
pero para sa grupo ng tulisan na tinatawag na Raven Bandits ito ang pinakamagandang balitang maaari nilang matanggap. Kinuha ni Vroco ang isang pulang espada at nagulat si Alicia na hindi siya makapaniwalang may ganitong uri ng espada si Vroco, isa itong monahiterate sword na isang sandata na ayon sa alam niya ay bihira at makapangyarihan. Ipinagyabang ni Vroco na ang mga espadang gawa sa ganitong uri ng metal ay nagbibigay ng pambihirang lakas sa may hawak nito, pero inamin din niya na hindi pa niya nararamdaman ang ganoong lakas dahil ang espada niya ay peke. Tanging ang mga miyembro lang ng royal family ang kayang gumawa ng totoong magic sword. Sinabi niya kay Alicia na dalawang bagay ang ibinebenta ng grupo nila at ito ang mga alipin at mga pekeng magic sword, dahil karamihan ng tao ay hindi marunong kumikilala sa tunay at peke kaya't kumikita pa rin sila ng malaki. Ayon sa mga balita ay lahat ng miyembro ng royal family ay napatay ni Clevis at kung totoo nga ito ay tiyak na tataas ang presyo ng mga magic sword. Sigurado rin si Vroco na ang 13 regalia na mismong ginawa ng hari bago siya namatay ay sobrang mahal kung maibebenta. Pero ayon sa mga ulat lahat ng regalia ay nawala sa labanan laban kay Clevitis ngunit dahil hawak na nila si Alicia, naniniwala si Vroco na kaya niyang hanapin ang mga regalia at ibenta ang mga ito para kumita ng malaking pera, kaya't inutusan niya ang mga tauhan niya na ipapilit kay Alicia na ihatid sila sa mga regalia kinaumagahan. Pagkatapos noon ay pwede na raw nilang gawin ang kahit ano sa kanya at samantala ay abala si Clem sa pagtupad ng papel niya bilang isang tagasilbi sa loob ng tavern. Si Nell ay abala sa pagpapakain kay Luna kaya wala pang dahilan si Clem para gumawa ng gulo, pero ilang sandali pa may isang tulisan na lumapit at sumigaw kay Nell na dalhan siya ng serbesa. Ibinaba ni Nell si Luna at kinuha ang serbesa pero kahit ginagawa na niya ang inutos ay sinipa pa rin siya ng tulisan sa likod. Sa sumunod na sandali ay may isa pang tulisan na sumigaw kay Clen na dalhan siya ng karne, sinunod ito ni Clen at iniabot ang karne ng walang reklamo. Nagulat ang mga tulisan dahil wala man lang pagtutol mula kay Clen at sa tingin nila ay magiging mabuting alipin siya, pero si Carm ay hindi pa rin kampante at pakiramdam niya may kakaiba kay Clen dahil sa sungay nito. Inisip niya na baka may lahi itong Aberite pero sobrang puti ng balat ni Clen para doon at masyadong malamig ang mga mata niya para sa isang ordinaryong bata. Habang si Nell naman ay tahimik na naglalakad dala ang serbesa ay biglang may isa sa mga tulisan na sinadyang iabot ang paa para ipatid siya, nadapa si Nell at nabasag ang mga sisidlan ng serbesa sa sahig dahil doon, sinisi ng mga tulisan si Nell sa pagkabasag ng serbesa at kinaladkad siya sa labas para parusahan. Tuwang-tuwa ang mga tulisan habang pinapanood si Nell na nasasaktan at matapos siyang bugbugin. Umalis na lang sila na parang walang nangyari at pagkaalis nila ay ginamit ni Clen ang mga anino niya para lamunin ang mga katawan ng mga tulisan nang sa gayon, walang ebidensyang may iwan tungkol sa kanilang pagkamatay. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Nell at tinanong kung pwede ba siyang makahingi ng gatas dahil nagugutom na muli si Luna. Hindi masyadong naiintindihan ni Nell ang nangyayari pero pumayag siyang pakainin si Luna. Habang nagpapasuso si Nell kay Luna ay sinabi ni Clen na may gusto siyang itanong, gusto niyang malaman kung sino ba talaga si Nell at bakit siya nasa grupo ng mga tulisan kaya't nagsimulang magkwento si Nell tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinanganak daw siya sa kampo ng mga pirata at hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama, pero malinaw na malinaw pa rin sa alaala niya ang mukha ng kanyang ina at hindi naging maganda ang buhay nila ayon kay Nell, madalas saktan at abusuhin ng mga tulisan ang kanyang ina. Pero kahit ganoon ay tinitiis ng kanyang ina ang lahat alang-alang kay Nell at pagdating niya sa edad 12, bigla na lang nawala ang kanyang ina na hindi niya alam kung namatay ito o nakatakas. Mula noon si Nell na ang naging target ng mga tulisan pinagpapasahan siya ng pananakit at ginagawang libangan. Dahil sa matinding pagdurusa at halos wala na siyang ngipin at iisa na lang ang tenga niyang nakakarinig, medyo gumagaan lang ang buhay niya nang kunin siya ni Carm at mula noon ay hindi na siya pinaglalaroan ng mga tulisan at binigyan pa siya ng trabaho. Sabi ni Nell ay marami siyang gatas kaya kaya niyang pakainin ang mga sanggol na nagugutom at natuwa si Clen sa kwento ni Nell, pero may isang bagay siyang di maintindihan at ayon kasi kay Alicia, kailangan mo munang magkaanak bago ka makapag-produce ng gatas. Kaya tinanong niya si Nell kung nasaan ang anak niya at biglang nalungkot ang mukha ni Nell at ipinaliwanag na wala na siyang anak ito'y ipinanganak pero patay na. Noong una raw ay si Carm ang nagsabi sa kanya ng masamang balita at dahil doon ay nalugmok siya sa matinding depresyon, inisip pa raw niya noon na sana mamatay na lang siya.
Pero paggising niya kinabukasan may isang sanggol na biglang sumususo sa kanya at alam niyang mamamatay ang sanggol kung walang gatas, kaya pinayagan niya itong uminom ng gusto nito at pagkatapos noon, sunod-sunod na siyang binigyan ng mga sanggol para alagaan kaya't naging opisyal na siyang wet nurse ng kampo. Kaya kahit hindi naging maganda ang buhay niya ay gusto pa rin niyang gawin ang lahat para mapasaya ang mga sanggol na umaasa sa kanya. Sa puntong ito ay sapat na ang narinig ni Glenn at nagpasalamat siya kay Nell sa pagbabahagi ng kwento at inanyayahan siyang sumama sa kanya. Gusto raw niya itong kuning tagapag-alaga ni Luna at kahit hindi siya gaanong nagtitiwala sa mga tao, nararamdaman niyang mabuting tao si Nell at masaya si Nell sa alok pero duda siyang makakatakas talaga si Glenn, dahil pareho lang daw silang alipin kaya't maayos na tinanggihan ni Nell ang alok ni Glenn. Samantala ay ilang tulisan ang naglalakad kasama si Alicia sa isang tulay na lubod at nang mapansin niyang dinadala siya sa isang mina na binabaha, nagsimulang kinakabahan si Alicia sa ilalim ng mina at nakita niya ang isang lalaki na lumalapit sa gilid ng pier na may hawak na kawit. Tawanan ang mga tulisan na alam na nila kung anong mangyayari at kahit halatang patibong ito, persigido pa rin ang lalaki dahil nangako ang mga tulisan na palalayain siya at ang kanyang asawa kapalit ng kayamanan na nasa ilalim ng lawa. Tumalon ang lalaki at nagsimulang lumangoy pababa pero sumigaw si Alicia, sinabing kailangan na niyang lumabas kaagad dahil ayon sa mga alamat ay napupuno ng halimaw ang lagusan sa ilalim. Ilang sandali lang ay lumitaw mula sa tubig ang mga halimaw na may kagat sa lalaking lumulusong, pinagpira-piraso siya ng mga ito habang nakikita ng kanyang nawawalang asawa at nasuka si Alicia sa karumal-dumal na tagpo na nasaksihan niya. Pero ang mga tulisan tila tuwang-tuwa pa habang pinapanood ang dahan-dahan na pagpatay. Ang mga halimaw sa tubig ay tinatawag na Orvinis at lumitaw sila noong dakilang pagbaha 300 taon na ang nakalipas. Ngayon ay nakukulong na lang sila sa tubig ng minang ito at kahit si Hero Cordir, ang pinakamalakas noong kanyang panahon ay hindi kinaya ang mga ito at iyon ay noong tuyo pa ang lupa at may laban ang pwedeng gawin. Pero ngayon dahil lubog na sa tubig ang buong mina ay halos imposible na silang talunin at ang mahiwagang espada na ginamit ng bayani noon ay tinatawag na string splitter, at iniisip ni Alicia na iyon ang kayamanang pinapakuha ng mga tulisan sa lalaki kanina. Ngunit kahit nangakong palalayain ang lalaki kapalit ng kanyang buhay, alam ni Alicia na hindi talaga nila ito balak buhayin kahit pa makabalik ito at tinawag ni Alicia ang mga tulisan na walang kaluluwang basura. Pero sinabi ng mga tulisan na wala siyang karapatang magsalita ng ganoon habang nakatali ang mga kamay niya, may kadena sa paa at nasa tulay silang daan-daang metro ang taas. Dagdag pa rito ay may higit sa 100 tulisan ang nag-aabang lang ng pagkakataon na pahirapan siya buong magdamag lalo na si Fido, na sabik nang marinig ang kanyang sigaw at sa ganitong sitwasyon, kakaunti na lang ang opsyon ni Alicia. Umaasa siyang hindi niya kailangang gamitin ang sumpa ni Clevet pero mukha yatang wala na siyang ibang pagpipilian, bigla niyang dineslocate ang balikat niya at iniikot ang kanyang braso sa taas ng ulo para iipit ang ulo ni Fido gamit ang kanyang mga posos at pinilit siyang maputol ang lubod ng tulay gamit ang sarili nitong espada. Bumagsak silang dalawa pababa sa mabatong bahagi ng mina, isang nakakakilabot na tunog ng pagkabali ang narinig habang bumagsak ang katawan ni Alicia sa lupa at agad siyang namatay.